kapag tayo nasa isang pangit na sitwasyon, feeling natin, para bang tayo pinaparusahan ng Panginoon without us realizing that we have a mission to perform. Teka, lahat na ng kasama ko sa negosyo, pabaya na. Magiging pabaya pa ba ako? Abay, walang mangyayari sa aming negosyo. Pagbubutihin ko. Teka, lahat na ng kasama ko sa barkada, nagiging masama na. Makikisamak din ba ako sa kanila? Sinong magpapaalala sa kanila? Teka, yung asawa ko nagloko na. Pati ba ako magloloko pa? Ay, hindi na. Kawawa ang mga anak namin dalawa. Siya walang pangarap para sa aming mga anak. Pati ba ako magpapepetex-petex na lang, aasa na lamang ako sa wala? Ay, hindi. Kawawa ang aming mga anak. Ako'y mangangarap. Hindi ko siya gagayahin. Teka, hindi na nga nag-aral ng mabuti ang aking mga kapatid, pati ako hindi magtatapos sa pag-aaral. Naku, kawawa ang aming mga magulang. Mawawala na sa isay ang rin mga pagsisikap. Teka, hindi na nga nagbibigay yung mga kapatid ko sa aking mga magulang. Pati rin ba ako titigil sa pagbibigay? Okay lang, kahit ako na lang lagi ang sumusuporta, kahit ako na lang lagi ang nagbibigay. Kawawa naman kung titiisin ko rin tulad nila ang aking nanay at tatay. Teka, lahat sila lungkot na kasi namatayan kami sa pamilya. Ako malulungkot din. Pero kung gagayahin ko sila, lahat kami masasadlak sa dusa. Hindi ako papayag. Bangon ako, igagazar ko yung sarili ko, mag-move on ako upang mahata ko ang mga mahal ko. Huwag mong ubusin ang panahon mo nang nahahawa ka sa sarili mo. Huwag mong ubusin ang panahon mo sa pag-aalala kung ano gagawin mo. Huwag mong ubusin ang panahon mo sa pagtatanong, bakit ako? Ang gawin mo. Narinig po natin sa ating unang pagbasa na dinala ng Diyos si Propeta Ezekiel sa lambak ng mga kalansay, Valley of Dry Bones. Actually, ito po ay isang paglalarawan sa kalalagayang pisikal, spiritual, moral, psikolohikal, emosyonal, lahat na ng mga Israelita. Matapos silang sakupin ng mga taga-Babylonia dahil na rin sa mga maraming pagkakamali, pagkukulang at pagkakasala nila. Imagine, kinuha yung lupa nila, kaya naging dayuhan sila. Inalipin sila, yung iba sa kanila nilahian, kinuha, sinamsam ang kanilang mga ari-arian, winasak ang kanilang templo, inalis, winasak identity ng mga ito. Kaya nga, winasak sila totally. Literal and figuratively. That is why ang ginagamit po ditong paglalarawan, pansinin po ninyo, ay hindi basta bangkay o katawan na walang buhay, na kinakailangan lang hingahan ng Panginoon upang mabuhay. Hindi lamang ito bangkay na walang buhay, ha? Kalansay, buto, natuyo-tuyo, hiwa-hiwalay pa. As in, hopeless situation ng talaga. Dito ngayon, sa kanila ngayon, sinugo, inilagay ng Panginoon ang propeta na pinaunlakan naman Prophet Ezekiel. Kaya kung itutuloy natin yung analogy, unti-unti silang nagkaroon ng pag-asa. Ang kalansay ay unti-unti nagkaroon ng laman ng katawan at naging buhay. Now, I don't think yung mga kalansay na sinasabi dito ay sumisimbolo sa atin. Sana naman wala sa atin ang sinisimbolo nito. But don't be too quick to say, Father, ako yung kalansay na yan. Wala na akong pag-asa sa buhay. Baka naman feeling mo lang. Kasi tandaan natin, yung sinasabi sa 1 John 5:4, ang mga anak ng Diyos mapapagtagumpayan ng lahat. Tandaan po natin yan. Kasi meron tayong panghahawakan. Kung meron tayong relasyon sa Panginoon, kung meron tayong pananampalataya, pwedeng magkaroon tayo ng napakabibigat na problema. Pero anumang problema, kahit kamatayan pa, hindi po tayo kayang igupo niyan. Kung ang Panginoon ay totoo nating pinanghahawakan. Ang sabi nga po sa Romans 8:37, we can claim victory despite all this because of Jesus. Katext ko yung isang kakilala ko kamakailan. Ang sabi ko sa kanya, sa tingin mo ba na pagtagumpayan kayo ng kamatayan kahit namatay ang inyong nanay? I don't think so. Kasi unang-una, namatay siya ng peaceful. Tapos namatay siya, kayong lahat nasa paligid niya. Pandemya pa. At ngayon, nakakaya ninyo. Hindi nga ba't minsan, nang malapit ng mamatay ang inyong inay, hindi nyo naisip na makakaya nyo, pero nakaya ninyo. So hindi kayo napagtagumpayan ng kamatayan. Nagtagumpay kayo laban sa kamatayan. So gaya ng sabi ko, do not be too quick to say, ako yung kalansay, tayo yung kalansay. Baka feeling mo lang, baka nadadala ka lang ng sitwasyon na yung pinagdaraanan. Because as a believer, meron tayong panghahawakan. Kinakailangan nating i-identify ito. Kinakailangan nating
kunin yung role na ito, na hindi tayo kalansay, kundi manapatayo yung si Prophet Ezekiel na magbibigay ng buhay sa mga kasama natin sa buhay na para ng mga kalansay. To think, ikaw ang pinaka nagsisimba sa inyo. Ikaw yung pinaka nakikinig ng salita ng Diyos sa inyo. So dapat sa'yo humugot ng lakas ng loob ang mga mahal mo. Sapagkat kung parehas nila, magiging parang kalansay ka rin na walang pag-asa, walang mangyayari sa inyo. Hindi mo makikitang kikilos ang Diyos sa buhay ninyo. You see, sometimes, kapag tayo nasa isang pangit na sitwasyon, feeling natin, para bang tayo pinaparusahan ng Panginoon without us realizing that we have a mission to perform. Ako lang nung unang punta ko dito, talagang bare na bare. May konting kapilya, sabi ko, paano magmimisa dito? Paano pag umulan ng malakas? Saan ako titira? Walang kumpento, Talagang ang tanong ko, anong gagawin ko dito? Lord, ano bang nagawa ko? Bakit mo ko pinarurusahan yata ng ganito? Until I realize, I have a mission. I am here for a reason. Na hindi ako itinapon ng Panginoon dito. Tapo na yan. No, inilagay niya talaga ako dito. Hindi upang pahirapan, kundi upang maging pag-asa ng mga nahihirapan. Sapagkat kahit naman ako walang natitirhan, may magpapatuloy sa akin. Katulad ng mga madre sa kanilang kumbento. Kahit hindi ko pa alam kung saan ako kukuha ng pangkain ko, siguradong may mag-aalaga sa akin. May mga taong walang tirahan talaga. May mga taong walang kumukup-kup talaga. May mga tao na sadlak talaga sa dusa. May mga tao na sadlak sa dusa, hindi pa nakapagdarasal, hindi pa nakapagsisimba. Ako, kumpara sa kanila, may pang-aawakan, may paghuhugutan ako, kaya ako inilagay dito para makasama nila sa paghihirap, pero upang maging pag-asa nila sa kanilang hirap. Tama, walang simbahan at walang kumbento. Kaya ka nga nilagay para magkaroon ng simbahan at kumbento. Yun nga lang pong mula sa kawalan, lalong-lalo na yung mga nasa paligid na yan. Alam naman po natin, hindi naman kayamanan yung mga nakapaligid. Talagang baka below average pa, di ba? Sa pabahay na yan, sa dyan, mga karatig baryo na yan. Yun lang mula sa kawalan, biglang, hindi ka nagsisimba, hindi ka nagpupunta ng simbahan kasi pwedeng ikay nalalayuan, etc. Biglang, ay, laki nung ginagawa na yan. Ano yun? Simbahan? May malapit ng simbahan saan? Iba yung feeling na ganun Iba yun Simbahan pa lang yan. Lalong-lalo na if they realize na araw-araw may misa o may nagdarasal para sa kanila. Iba yun. It will make a huge difference in their lives. Hindi man biglaan, unti-unti yan. Bagay na hindi ko naisip nung una. Kasi nung una, para din ako nawala ng pag-asa. Nung una, feeling ko, ako rin ay isa sa mga dry bones o kalansay. Totoo. Kasi nung ma-assign ako dito, pandemya. Katatapos lang, nung unang surge ng pandemya, nag-open ng konti, inilagay ako. Di ba may pangalawang surge pa? Sipin nga ninyo. So, nakafocus sa sarili ko. Yung paningin ko sa sarili ko, kawawa ako kumpara sa ibang mga pare. Ako ang pinakakawawa. Bakit nga? Ako lang yata yung walang simbahan at walang kumbento. Pareho. Yung iba, walang simbahan, may kumbento. Yung iba, may kumbento, walang simbahan. Ako, pinakyaw ko. So, nakafocus yung tingin ko sa sarili ko. Hanggang sa maisip ko, teka. Kaya nang sabi ko kanina, hindi ako kalansay. Ako ay may buhay. May iaambag ako. May kaya akong gawin dito. May mga connections ako. Pari ako. Kaya ako narito. Ayun, sinimulan kong gawin ang magagawa ko at unting-unting kumilos ang Diyos sa lugar na ito. Sino mag-aakala na maunahan pa natin yung mga pari at yung mga parokya na matagal nang nagpapagawa ng simbahan? Wala pang 1 taon, mabubuo na yan. Kaya lagi kong sinasabi, sa bawat samahan, lalong-lalo na sa bawat pamilya na dumaranas ng mga matinding problema, laging may pag-asa. Lagi. Bakit? Kasi hindi papayag ang Panginoon na lahat kayo maging mga kalansay. Sigurado sa pamilya, mayroong paghuhugutan ng buhay. Sigurado ko sa pamilya, sa anumang samahan, may mas mature dyan, may mas dedicated dyan, may discarded dyan, may mas matapang dyan, may mas malakas dyan, may mas matibay na pananampalataya dyan. Nadadala lamang siya ng sitwasyon at ng pangit na desisyon ng iba. But the moment she takes on the challenge, na ma-realize niya, teka, pare-pareho kami masasadlak sa dusa. I should step up.
I should not give up. Then and only then, ang Diyos ay kikilos upang maging maayos ang lahat at siya ang paghuhugutan ng pag-asa ng iba, lalo na ng kanyang pamilya. Ang kailangan lang natin gawin, alam niyo kung ano? Yung tukdin yung sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Pagganahin natin yung pagmamahal natin. Kasi kapag tayo nagmamahal, hindi tayo nagiging selfish, nagiging selfless tayo. Kapag tayo nagmamahal, ang focus natin mula sa ating sarili na babago, natutuon sa Diyos na ating paghuhugutan ng pag-asa at sa iba na sa atin ay mahalaga. Kapag pinagana mo ang iyong pagmamahal, suddenly you realize, teka, lahat na ng kasama ko sa negosyo, pabaya na. Magiging pabaya pa ba ako? Abay, walang mangyayari sa aming negosyo. Pagbubutihin ko, teka, lahat na ng kasama ko sa barkada, nagiging masama na. Makikisamak din ba ako sa kanila? Sinong magpapaalala sa kanila? Teka, yung asawa ko nagloko na. Pati ba ako magloloko pa? Ay, hindi na. Kawawa ang mga anak namin dalawa. Siya walang pangarap para sa aming mga anak. Pati ba ako magpapepetex-petex na lang, aasa na lamang ako sa wala? Ay, hindi. Kawawa ang aming mga anak. Ako'y mangangarap. Hindi ko siya gagayahin. Teka, hindi na nga nag-aral ng mabuti ang aking mga kapatid, pati ako hindi magtatapos sa pag-aaral. Lako, kawawa ang aming mga magulang. Mawawala na sa isa ang rin mga pagsisikap. Teka, hindi na nga nagbibigay yung mga kapatid ko sa aking mga magulang. Pati rin ba ako titigilin sa pagbibigay? Okay lang, kahit ako na lang lagi ang sumusuporta, kahit ako na lang lagi ang nagbibigay. Kawawa naman kung titiisin ko rin tulad nila ang aking nanay at tatay. Teka, lahat sila lungkot na kasi namatayan kami sa pamilya. Ako nalulungkot din. Pero kung gagayahin ko sila, lahat kami masasadlak sa dusa. Hindi ako papayag. Babangon ako, igagazar ko yung sarili ko, magmumove on ako upang mahata ko ang mga mahal ko. Kapatid, hindi papayag ang Diyos na sa pamilya lahat kalansay. Tiyak, meron siyang imomotivate upang magkaroon ng buhay and therefore magbigay din ng buhay sa iba. Huwag lang talaga tayong padadala sa pangit na sitwasyon at pangit na disposisyon ng iba. Sa una lang magiging mahirap eh. Kasi sa una, hindi mo malalaman kung paano. Pero katulad ng sinasabi sa ating unang pagbasa ni Prophet Ezekiel, hindi naman po ako, Lord, Yahweh ang nakakaalam kundi ikaw. Hindi talaga tayo ang nakakaalam kung paano malalampasan ang lahat ng yan, kundi ang Panginoon lang. Ang kinakailangan lamang natin, paggamit tayo sa Kanya, tayo ay makisangkot, tayo ay kumilos upang unti-unti ang lahat sa pamamagitan natin ay Kaniyang maayos. So the next time na malagay ka sa isang pangit na sitwasyon o kung ngayon ay may pinagdaraanan kang matinding sitwasyon, huwag mong isipin na pinarurusahan ka ng Panginoon. Ilagay ka ng Panginoon dyan, hindi upang parusahan, hindi upang pahirapan, kundi upang maging pag-asa ka ng ibang mga nahihirapan. Hindi ka naman niya ilalagay dyan upang pabayaan na lang eh. Ilalagay ka niya dyan kasi alam niya kaya mo at hindi ka niya ilalagay dyan nang hindi kanya susuportahan. Kaya, wag mong ubusin ang panahon mo nang nahahawa ka sa sarili mo. Wag mong ubusin ang panahon mo sa pag-aalala kung ano gagawin mo. Wag mong ubusin ang panahon mo sa pagtatanong, bakit ako? Ang gawin mo, pagganahin mo ang pananampalataya o ang pagmamahal mo upang mula sa iyong sarili, tumingin ka sa paligid mo at makakakita ka ng mga taong nangangailangan ng tulong mo. Tulungan mo sila sa pamamagitan ng pag-step up mo, tutulungan sila ng Diyos sa pamamagitan mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa kasi wala kang karapatan. Dahil kung mawawalan ka ng pag-asa, saan? Kanino huhugot ng pag-asa ang iba? Lalo tikit ang iyong pamilya. Isa pa, may pagkukunan ka ng pag-asa eh. Ang Diyos. Hindi kanya ilalagay sa sitwasyong iyan upang pabayaan lang. Ito sana hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.